Kaibigan, sa oras na ito, dalangin namin na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Na kahit papano ay ibalik natin ang papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat tunay na nararanasan natin ang patuloy na gabay at biyaya ng katotohanan mula sa kanyang mga salita. At ito'y pinapapagtibay ang ating pananampalataya habang tayo ay nag-aaral linggo-linggo sa kanyang mga salita. Lalo tayong lumalakas sa pananampalataya, kaibigan. Kaya't hanggat maaari ay huwag kang bibitaw, kaibigan, sa ating pag-aaral sa kanyang mga salita na patuloy kang susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, sa magitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin na patuloy kayong susubaybay, maging saan ka man sa lahat ng sulok ng mundo, dako ng ating sanlibutan. Pagpalain ka nawa, kaibigan, ng ating mahal na Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa mga nagsusulat sa comment section. Dinadalangin namin kayo na patuloy na palakasin, patatagin kayo ng ating Panginoong Diyos sa iyong ugnayan sa Kanya. At ang ating mga kasama dito sa studio ay patuloy na masigasig, mga guwapo na nagpapaliwanag, talino at karunungan galing sa ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Joel Abunales Jr. Siya po ay nakikita natin sa programang Dear Pastor. Kumusta kayo, Pastor Joel? Mabuti naman po, Pastor Ray, at binabati ko po lahat ng mga manonood po natin sa iba't ibang dako ng mundo. Kagalakan ko po na kayo ay makasama sa atin pong pag-aaral at ang aking pong dalangin, lumago po tayo sa ating mga pag-aaral at nawa si Kristo ang maging sentro ng ating pag-aaral ng ating leksyon. Maraming salamat. Ang pangalawang makasama natin dito ay pa rin ang ating butihing kaibigan, si Pastor Jerry Stabilio. Siya po ang ating Stewardship Director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Buti sa tulong ng Panginoon. Pastor Ray, magandang araw po sa inyo at ganoon ni Pastor Joel. Salamat po sa pag-lead ng ating lesson. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. O Panginoong Diyos, narito ang iyong mga lingkod na handa ng buklatin ang iyong salita na magbibigay hiwaga ng karunungan ng bawat isa sa amin. Pagpapalain kami, Panginoong Diyos, na nawa ang papapalang ito ay kasihan kami ng banal na Espiritu upang magkaroon kami ng kaunawaan, katatagan at karunungan ng iyong mga salita. At patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ganon din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating patuloy na pinapag-aralan ay sa temang aklat ng mga awit. At patuloy tayong pinapag-aralan mula Enero hanggang Marso, ngayong trimestre na ito, na ito'y patuloy na napapag-aralan natin ang tagpuan ng Panginoong Diyos at ang tao, puso sa puso. Mapapag-aralan natin na ang awit na ito ay punong-puno ng pagpapahayag ng kadakilaan ng ating Panginoong Diyos, panalangin, kagalakan, papuri, at mayroon ding mga kalungkutan na pinapapagtibay ang ating pananampalataya na umaasa sa pangako ng ating Panginoong Diyos na kailanman ay hindi siya nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Kaya napakaganda, kaibigan, ng aklat na ito na patuloy mong i-sinishare sa mga kaibigan, pinapag-aralan sa mga discussions sa care group at ganun din sa iyong mga kamanggagawa at katrabaho at may pabatid ang salita ng Panginoon Diyos sa iyong mga kaibigan. Kaya ang ating pang-apat na paksana na papag-aralan ngayong linggo ay may pamagat na ang Panginoon ay nakikinig at nagliligtas. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Awit 34, versikulo 17. Ito pong sinasabi, kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig
at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo. Nung nakarang linggo, kaibigan, ay pinag-aralan natin ang pagiging soberenya o kaya manlalalang ng ating Panginoong Diyos. Pinagtibay ng awit na ang Diyos ang lumikha sa ating mundo, universo. Ang Diyos ay hindi lang manlilikha, makapangyarihan na siya ay tagamamahala sa buong mundo. Napag-aralan natin na siya ang hari at Panginoon at hukom na patuloy siyang nagkakaloob ng ating katarungan ng ating buhay. Siya din ang pinakamataas at matuwid na hukom at nakakalam sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa sanlibutan. Tapat siya din sa kanyang mga pangako at kasunduan ng bawat isa sa atin at matatagpuan ito sa ating Panginoong Jesus. Kaya ngayong linggo, ngayong oras na ito, patuloy natin tatalakayin ang gawain ng ating Panginoong Diyos na siya ang ating Hari, Panginoon, manlalalang, hukom. At tayo po ay patuloy na nag-aaral sa mga salitang ito. May 3 bagay na ating pag-aralan, 3 punto na ating tatalakayin sa linggong ito, sa pag-aaral na ito. Una ay God hears our cry. Pinakikinggan ng Panginoong Diyos ang ating daing o ang ating panalangin. Ang pangalawa ay God cares for us. Ang Diyos ay nag-iingat sa bawat isa sa atin. At ang pangatlo ay God defends and deliver each one of us. Ipagtatanggol ng Panginoong Diyos ang bawat isa sa atin at palayain tayo at ingatan, mga kapatid at kaibigan. Kaya ang 3 ito ay pangungunahan tayo ng ating pag-aaral ni Pastor Joel Abunales. Kung ano ibig sabihin ng unang punto na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Pastor Joel. Pastor, nakakatuwang isipin muli na sa aklat ng mga awit, may iba't ibang mga motif, may iba't ibang mga subject na pinag-aaralan. Mga nakaraan, pinag-aaralan natin yung sa sovereignty ng Diyos, sa yung messianic hope, at dito sa ating focus ngayon, may mga binabanggit dito ng mga pag-iyak. Parang dito, inaano yung mga disappointment ng buhay, ibinubuhos ng mga awit, lahat ng kanyang mga hinagpis sa ating Panginoon. So yung naalala ko, Pastor, sa mga previous na pag-aaral natin, binanggit ko yung hindi parang wag nating ikahiya or na magsabi sa Diyos ng disappointment natin, mga pag-iyak natin, kasi ang napakaliwanag dito sa pag-aaral ng mga awit na may mga pag-iyak talaga. Sinasabi nung Psalter, lahat ng kanyang mga pag-iyak, lahat ng kanyang mga disappointment. Kung ano kayo nararamdaman. Kung ano yung nararamdaman. Kaya basahin natin ang ilan sa mga talata, Pastor, bilang pagpapatunay na dito yung mga pag-iyak kay Yahweh. Talagang ina-address nila kay Yahweh yung kanilang pag-iyak, yung kanilang mga tawag dito, yung mga kanyang labis na paghihinagpis. Umpisahan natin, Pastor, sa mga awit 4:1, 13:3, 17:1, and 27:1. Sagutin mo ako kapag tumatawag ako, O Diyos, na tagapagtanggol ko. Binigyan mo ako ng silid nang ako'y nasa kagipitan. Maawa ka sa akin at dalangin ko'y iyong pakinggan. O Panginoon kong Diyos, bigyan pansin at sagutin mo ako. Ang aking mga matay paliwanagin mo, baka sa kamatayan matulog ako. O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin. Pansinin mo ang aking daing. Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Kung pagbabasehan niyo po itong mga statement, mga words nitong psalmist, may konsepto dito ng nakikiusap. Na dinggin mo ang aking mga panalangin. Mga ito, pwede nating awitin din sa personal life natin, prayer din sa personal life natin na yung pakikiusap na, Lord, dinggin mo yung prayer ko. Pero ito, Pastor, yung prayer na ito ng Psalter, hindi ito yung ikaw yung may kondisyon. Hindi ikaw yung para magsiset ng parameter. Ang kondisyon. Kasi minsan,
binibigay natin yung best natin, nagsusumikap tayo para dinggin tayo. Pero hindi, yung pag-iyak na to, nakadepende ito, Pastor, sa sovereignty, sa soberenya ng Diyos. Hindi po ito nakadepende sa kondisyon natin na gusto nating ma-achieve. Nakadepende ito sa kapangyarihan, sa sovereignty, at sa yung divine purpose ng Diyos. So take note, every time na maging tayo, manghihingi tayo ng pagdinig ng Diyos sa prayer, it should be noted na lagi nakadepende ito sa will ng Diyos. Hindi ito sa will natin mga tao. Kasi ang Kalooban tendency nito, Pastor, pag nakadepende ito sa will natin, maaalis yung soberenya ng Diyos. Yung sovereignty niya, dapat siya pa rin maghari maging sa ating pag-iyak. Isa pa sa napansin ko dito, Pastor, di ba pinag-aralan din natin yung historical psalm, na yung mga psalm na para maintindihan natin, ginamit yung mga nangyari noon sa time ni David. Pag sinabing Psalm 1 to 40, it talks about yung sa experience ni David with King Saul. Dito din, Pastor, pag may pag-iyak yung Psalter, may binabanggit din siyang words dito, Pastor, na it seems na parang kiniklaim nyo na kung noon, pinakinggan mo ang prayer ng mga forefathers namin, hindi ba dapat mapapakinggan mo din yung prayer namin? Paso siguro basahin natin dito sa Psalm 84 verse 8. Yan, or mga awit 84. Ang talata ay 8. O Panginoong Diyos ng mga hukbo, pakinggan mo ang aking panalangin. Pakinggan mo, O Diyos ni Jacob. Yan. Amen. Ayan, timo, Pastor, diba? Binanggit yung Jacob. Diba? Kung parang ito may pinangahawakang promise Ng Panginoon, no? ng Psalter. Kung noon nga nakikinig kayo sa prayer ng forefathers like ni Jacob, ganun din, Panginoon, dinggin mo po nawa ang prayer namin. Parang ganito din, Pastor. Sa prayer natin, maganda rin siguro mabanggit na, kung kayo, Panginoon, naging faithful kayo sa previous life ko, alam ko magiging faithful ka rin maging sa future ko. Diba ito yung assurance ng words ng psalmist na ina-affirm niya. May mga complaint, hindi naiiwasan to, Pastor. May mga complaint tayo sa buhay. May mga pagreklamo tayo. And ito naman ay ebidensya naman galing sa aklat ng mga awit Kung meron man tayong sabihin ng mga disappointment natin, discouragement, mga complaints, mga pangangailangan, sa Panginoon natin sasabihin kay Yahweh, sa sovereignty ng Diyos. So, dapat maintindihan natin, mga tagapakinig at mga kaibigan, dapat lahat ng prayers natin, nakakabit ito sa sovereignty, sa kingship, sa creatorship ng Diyos, at lahat ito ay nakaugnay sa tinatawag dito na idea ng will ng Panginoon. Di ba assurance din, Pastor, na pag may nakikinig sa'yo, para nakakatuwa. Minsan may pinag-o-openan ka ng problema mo. Imbis na may ganyan nag-o-open ka, sasabihin niya din yung, oy, sa amin nga noon, in time nga namin hindi ganyan. Baga dapat, di ba, pag nakakatuwa, pag nag-open ka ng problem mo, yun may nakikinig. Yung may nakikinig, yung minimake sure na nakikinig siya. So dito sa pag-aaral ko sa Book of Psalm, mga kamanggagawang pastor, mga kapatid, nakikita ko dito na every time pag tayo nag-utter ng prayer sa Diyos, nakikinig ang Diyos. Imbes na magsabi ang Diyos na, wala yan, kaya mo, ang Diyos na, minimake sure ng Diyos na nakikinig siya sa atin. Kagaya dito, ini-insist, day and night, lahat ng life natin, nakikinig talaga ang Diyos sa ating mga prayers. Sa lahat ng panahon. Opo. Maraming salamat. Ibig sabihin, pag ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin, day and night na sinabi mo, ay patuloy yan. Walang puknat, walang gap. Ang Diyos ay patuloy na nakikinig sa bawat isa sa atin. May reflection ka dito, Pastor Jerry? Yeah, gusto kong basahin yung mga talata na yon, mga minamahal. Ang sabi doon sa 5 verse 3 ng mga awit, O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Doon sa 55 verse 17 ay merong ganun din diwa na binanggit ang mang-aawit o psalter. Sa hapon at umaga at sa katanghaliang tapat ay dadaing at tataghoy at diringgin niya ang aking tinig. Kaya nga minamahal, walang oras at sandali na hindi tayo pwedeng lumapit sa Panginoon. Lahat po, pwede tayo sa lahat ng panahon. Pwede po tayong dumaing, magsalita, mangusap sa Panginoon. At ang sabi po dito, may katiyakan na tayo ay kanyang diringgin. Ano bang ibig sabihin nun, Pastor Ray? Yung
salitang diringgin. Yung palang salitang diringgin sa Hebrew po ay Shama, Sama. na ang ibig sabihin po pala nun ay active ang Panginoon. Pag sinabi po niyang nakinig, ay meron siyang kagawin. Mhm. Pag sinabing pinakinggan ng Panginoon, dininig ng Panginoon ang panalangin, ibig sabihin hindi lang siya nakaupo. Ang Panginoon ay kumilos at gumawa siya ng isang kahangahangang bagay sa ating buhay. So ibig sabihin, pag tayo dumaing at dumalangin sa Panginoon, may katiyakan na ang Panginoon ay gagawa at kikilos para dinggin ang ating mga panalangin. Mga minamahal, uulitin ko po sa inyo, ito po ay sinabi mismo ng mga awit na wala po itong pinipiling oras. Tanghali, hapon, gabi, o umaga, tayo dadaing at tiyak pong pakikinggan tayo ng Panginoon. Ang ganda. Ang panalangin pala ay pwede mong ihalimbawa o kaya i-imagery sa gabi at araw. At sabi dito sa 27, uno din ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katakutan? Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindakan? So, pag tayo ay nanalangin, maaaring gamitin natin ang mga ito. Napaganda, tinuturuan tayo ng salmo na ang ating panalangin ay bigkasin natin itong mga bagay na ito. Hindi tayo marunong magbigkas sa mga dapat na bigkas na ikalulugod ng ating Panginoong Diyos. Kundi ang mga sulat na ito ay isang halimbawa, isang mga kataga na gagamitin natin sa ating panalangin kung tayo ay dadaing at sinabi mo na, oo, sasagot agad ng Panginoon. Sabi mo, Shema, gagawa, may gagawin siya. Pero makakarinig ang Panginoon Diyos ng mga bagay na idinidepict natin na siya ay liwanag, siya yung ating kaligtasan, siya ang ating lahat-lahat sa buhay, siya ang ating ilaw. May mga gabi sa buhay natin, pero patuloy yan ang ating panalangin sa Kanya. Kaya napakabuti ang Panginoon Diyos sa atin. Pupunta na tayo sa pangalawa. Yan. Nang ibig sabihin ay, God cares for us. Ano ibig sabihin nito, Pastor Joel? Assuring din para sa akin, Pastor, at mga manonood na maisip natin na ang Diyos nag-iingat, nangangalaga sa atin, sa lahat ng buhay natin. Kasi there are times pag sobrang lugmok tayo sa buhay, naiisip natin na parang pinababayaan na ako ng Diyos, as if God doesn't care for me, parang ang Diyos malayo sa akin. Although may mababasa tayo, Pastor, sa ibang aklat ng Psalm na parang sobrang distant ng Diyos, kasi parang sobrang layo niya sa atin because siguro sa nararamdaman natin, sa human nature. Pero dito, pinapakita maging ng Book of Psalm na ang Diyos malapit sa atin. Hindi siya malayo sa atin. Tayo lang ang nag-iisip na malayo siya. Pero in reality, the Book of Psalm teaches us, again, Pastor, yung may kingship ulit na idea dito. Babanggitin din natin ilang mga metaphor na ginamit na upang ipakita na sobrang lapit ng Diyos sa atin. Siya yung hari na malapit. Dito, Pastor, di ba, sa ibang lugar, yung paghahari, tinatawag na king din, may mga king din sila. Parang ang mga tao, normal sa isip nila na pag may king, parang tyrant, parang sobrang sama, parang mapanlipol sa mga tao, parang bang nanlalamang sa mga tao, parang diktador, yung kingship. Pero sa Book of Psalm, Pastor, iba ang turo ng mga awit. Ang turo ng mga awit sa pagiging hari ng Panginoon, very caring. Yan. Caring ang Diyos. Amen. The one who fights for us. So can you imagine a king fights for, sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. So now, focus tayo, Pastor, sa various images na ginamit. Particularly sa Psalm 23. Again, Pastor, yung Psalm 23, may royal image dyan. May kingship image dyan. Pag nag-focus tayo sa ibang mga aspect dyan. May royal image first na binanggit dyan. Na royal image ay yung shepherd. He is our shepherd who fights for a defenseless sheep. Basahin natin, Pastor, sa Psalm 23 verse 1. Paumpisahan natin sa verse 1. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Diba? Sa yung king, he is a shepherd who provides everything for his children. Tama. And also, he provides rest, food. Verse 2 naman, Pastor.
Pinahihigan niya ako sa luntiang pastulan. Mhm. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Mhm. Wow, ganda. Pastor, yan yung sinasabi ko kanina, yung sa ancient Near East, yung concept ng king, bago sila pumunta sa isang lugar, mini-make sure niya o sinisigurado niya na may makakainan yung pupuntahan nila. Mabubusog yung kanya nasasakupan. Dito, di ba, may food, may rest, may water. So, it seems to suggest na itong king na kinikilala natin, itong Panginoon na kinikilala natin, He would make it sure na ipoprovide niya ang pagkain, pahingahan, tubig sa kanyang mga anak. And that's how God, cares for us. Oh. And verse 3, Pastor. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Pastor, meron ditong idea ng presence, comfort, and siguro, Pastor, tuloy na natin yung basa hanggang verse 6. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod. Inaaliw ako ng mga ito. Pinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binuhusan ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y naninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Tingnan niyo yan, Pastor, kung paano mag-provide yung king. Iba ito sa king na nakasanayan natin sa lupa. Ito yung kingship dyan, nandun siya sa kanyang sanctuary, nagahari siya doon, at minimake sure niya, ipoprovide niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Assuring ito, Pastor. So, ang Book of Psalm, nagtuturo na God really cares for us. Yeah. Hindi niya tayo iniiwan. Sa kamatayan man. And I believe, Pastor, God is our shepherd through good times and bad times. Amen. He is not only our shepherd during, good days of our lives. He is also our shepherd even sa mga bad times sa life natin. Minsan, tinuturing lang natin ang Panginoon na pag masaya tayo. Okay, He's a good God. Pag masaya tayo, pag may magagandang mangyayari sa life natin. What if bad things happen sa life natin? Hindi ba siya mabuting shepherd din sa atin? So, my belief, Pastor, is that He's not only our shepherd through good times. He's also our shepherd even in bad times. Why? Because He provides everything for His children. Pastor. Amen. Ganda, no? Ganda. Itong 23 na ito ay iniisip ko na inihalimbawa ni David, yung kanyang sarili, na ang mga tupa niya ay walang kinatatakutan, walang pag-aalinlangan. Correct. Si David lagi ang nag-iisip kung ano ang mangyayaring gawin niyang mabuti sa mga tupa niya. At tinalimbawa niya, ganoon din ang Panginoon. Yeah. Na ang Panginoon ay mabuting pastor. Kaya nga sinabi na kaya kinot din ng Panginoon ito, no? Ako ang mabuting pastor. Pastor. At ang kayong mga tupa. Correct. Kaya ang bawat isa sa atin, kaibigan, pag tayo ay dumaing sa ating pastor ng ating Panginoong Diyos, ngayon sa kumakatawan sa ating Panginoong Jesus, ay iingatan tayo. Hindi tayo mawawalan ng mga bagay na kailangan natin. Ibibigay at pagkakaloob dyan. Sinabi ni Pastor kanina kung ano ang panalangin mo ay nandyan na ang Panginoong Diyos, naghahanda na, gagawa na ng paraan para lahat ng mga bagay na kailangan mo ay ibibigay sa iyo. Pero karamihan, yung gusto mo, hindi niya bibigay agad. Yung mga kailangan natin ang may bibigay niya. Kaya yan ang Diyos na nag-iingat. Inalimbawa ni Haring David ang sarili ng Diyos na siya ay pastor na nag-iingat dito, kaibigan. Kaya mabuti ang awit na ito. Karamihan ay kinukot ng Panginoong Jesus. Pastor, anong takeaway natin dito? Dumidinig. Yung pong ating lesson ay ang Panginoong Diyos ng pinapaliwanag po ng mga awit, yung mga psalters, ay Diyos na marunong makinig. Amen. At magligtas sa lahat ng ating mga sitwasyon ng buhay. Yun po yung idinidiin ng ating po mga pagbabasa. Alam nyo, Pastor Joel, ito'y nabasa rin natin na mga larawan na ibinibigay po na mismo si Jesus din, ang ating Panginoon sa ginamit. Yung larawan ng
mga bagwis ng mga sisiw Yun. na kanyang tinitipon Mhm. ay isang salita ng pagkalinga. Ayan. Walang ibang matayog na paglalarawan ng pagkalinga maliban po dito. Basahin po natin sa mga awit 91 verse 1 and 4. Siyang nanirirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Walang iba kundi ang Diyos. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya at sa lilim ng kanyang mga pakpak ay nanganganlong ka. At ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. So defense natin talaga ang Amen. pagkalinga ng Diyos. Ay makakaramdam ka agad ng ikaw ay ligtas, maayos ang iyong kalagayan sa piling ng Diyos na ating pong nilalapitan. Kaya si Jesus noong pinanambitan niya ito sa Jerusalem, sabi niya, "Oh Jerusalem, Jerusalem, gaanong kadalas na gusto ko kayong tipunin na parang isang manok na inahin, pero ayaw kayong magpakalinga." Ay, yan po ang malaking problema po natin. Kapag ka ang Panginoon ay hindi natin pinayagang kalingain tayo, ay talagang lugi po ang bawat isa sa atin. So, magpakalinga tayo at magpaalaga tayo sa Panginoon. Sapagkat siya'y may kakayanang tayo'y alagaan, ingatan sapagkat siya po ay nagkakalingang Diyos. Isa pa po dito, yung pong larawan ng 121 verse 4. Ang sabi po dito, siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Ang sabi pong ganon sa 103 verse 13. Meron din pong ganong diwa na binanggit po. Ang sabi po dito, mga minamahal, kung paanong ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. So, inilalarawan dito ng tiyak na kung mapagkalinga ang mga ama, ang mga magulang sa kanilang mga anak, ay lalong higit ang Panginoon na ating iniiyakan araw-araw. Siya ang ama ng lahat ng mga ama. Mapagkalinga sa lahat ng mga taong mapagkalinga. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon ay ating pwedeng tawagan, lapitan, at hindi niya tayo pababayaan. Mayroon pa ako isang text na assurance na ang Panginoon ay dumidinig ng mga panalangin sapagkat siya po ay mapagkalinga at tayo ay kanyang ililigtas. Ang sabi po doon sa paboritong verse ng marami sa atin, si Jesus ay nangangako sa atin, unang Pedro 5:7, ilagak ninyo sa Kanya, kay Jesus, ang lahat ng inyong kabalisaan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo, sa atin. So God cares. Jesus cares for you dahil tayo po ay kanyang nilalang. Tayo ay kanyang gustong panahanan sa buhay natin sapagkat siya ay isang personal na Diyos. Hindi siyang malayong Diyos sa atin. Siya ay nais na bumuo ng isang malapit, matalik na relasyon sa atin. So, maniwala po tayo at manalig. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan kapag ka si Jesus ay ating pinaniwalaang nagmamalasakit sa atin. Jesus cares for us. Meron pa tayong isang teksto dito na gusto kong makita, Pastor Joel, Pastor Jerry, na binabasa ko. Itong inalimbawa ng salmista kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Doon sa una dito, shelter, Psalm 61 verse 3. Sapagkat ikaw ay aking kanlungan, isang matibay na muog laban sa kaaway. Yung kanlungan. Gusto rin, no? Kung ang mga tao ay balisa, mga tao ay naghahanap ng comfort, naghahanap ng mga kapayapaan, kung ikaw man ay nasa lugar na dalamhati, ay naghahanap ka ng kanlungan. Amen. Iyon ang Panginoong Diyos. Siya ay ating kanlungan. Kung halimbawa, muog. Ano itong muog? Gusto? Tower. Tower. Ano ibig sabihin ng tower? Ang sabi nung ng author natin, iba ang concept ng tower na to noon sa ngayon. Sabi ng author natin, based sa kanyang study, mas powerful yung concept ng muog or tower sa time Tower. nila. Why? Kasi pag sa war, ito yung parang taguan nila. Like dito, binabanggit sa time nila Gideon. Doon sila tatago, lalo pag may mga malalakas na mga kalaban. Yun yung may muog sila na pinaglalagakan. Ano pa? Sa time ni Abimelech. Diba? Sa Judges chapter 9 verse
50 to 52. So even during war and persecution, ginagamit yung tower o muog as a place of refuge. Ganda. Imagine, ginamit na metaphor din sa Panginoon. So even persecution, war, God can be our refuge. He is our strong tower. So bakit tayo maghahanap ng refuge sa ibang bagay sa lupa? Kung ang Panginoon naman ang safe refuge or sa time ng persecution and war. Pastor, sa church natin, pag pinag-usapan yung persecution, war, parang nangangarag na tayo. Parang, uy, ganito, may iniisip na nga natin, Pastor, saan bundok tayo magtatago, saan tayo pupunta at tatakbuhan. Pero dito, Pastor, if God is our tower, then who can be against us? Diba? He is our strong tower. Kung ginamit sa Old Testament bilang pinakamalakas na representation as safeguard, therefore, God is also our safeguard. Malakas siyang magtatanggol sa atin. So, kung meron mang magtatangka laban sa atin, kasi ginamit yung tower sa war and persecution eh. If someone persecutes us, then God can be our safeguard. Siya ang magtatanggol sa atin. So, bakit tayo maghahanap ng tanggulan sa lupa if ang turo ng Sam, siya naman ang tower, muog na tagapagtanggol sa atin. Makapangyarihan. Correct. So, talagang isa manlalalang Manlalalang. Correct. manlalalang. Kasi sinabi na dito yung, di ba, yung kanlungan, shelter. Kung mainit, naghanap ka ng shelter. Kung malamig, umuulan, hanap ka ng shelter. Ay, hanapin mo. Ganun din Package ang Panginoon, no? Package. Meron tayong Alam isang... mo, Pastor Ray, ang gusto ko dito sa description ng, basahin nga natin yun, Psalms 18, 1 and 2. Dito yung compact ng sinasabi ng ating author, Pastor Joel, ang ganda, no? Kulang ng adjective yung mga salter noon. Ang kanilang ginagawa ay inahalin tulad na lang nila ang Panginoon. Di lang ekspresyon ng pang-uri o adjective. No? Ito yun. Iniibig kita, o Panginoon. Wow. Napaka-rich nitong salita. Iniibig kita, napaka-personal. No? Iniibig kita, o Panginoon, aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato. Hindi sinabing bato lang. Malaking bato, ito'y talagang muog. Ay alam natin si Haring David ay nung pine-persecute siya ni Haring Saul ay wala siya ibang pinuntahan kundi yung mga bato, malaking bato na parang kuneho, no, na nanganganlong para hindi siya para siya ay maligtas, ano? At aking muog at tagapagligtas ko, aking Diyos, aking malaking bato, nasa kanya'y nanganganlong ako, aking kalasag, no, depensa, at siyang sungay ng aking kaligtasan, matibay na kuta ko. So siya ay talagang taguan. Pwede po tayong magtago sa Panginoon. Wala na pong iba. Kung tayo pagod na, kung kayo po ay talagang hindi secure sa inyo, ay sinasabi ho ng manunulat ng mga awit. Wala po tayong ibang pwedeng puntahan at taguan, kundi sa piling ng ating Panginoon. Napakaganda. Pastor, kung sa panahon kaya natin ito babanggitin, ang Panginoon ang aking malaking tangke. Pwede kaya ganun. Pwede niyang gamitin. Ano kayo pinakamalakas na power ngayon ng ammunition? Ang Panginoon ang aking nuclear. Nuclear. Ano man yung wala kayong maipaliwanag na mga salita tungkol sa karanasan ninyo sa Panginoon. Yung pinakamalakas, wala na hong iba. Yun na ho ang description ng pwede nating taguang Diyos ng ating buhay. Ang Panginoon ang aking iron dome. Kung mayroong papana sa akin, may bala na doon. Siya agad ay sasalo. Meron tayong isang kaibigan, Pastor Joel, Pastor Jerry, na mayaman. Nandyan yung 42 na sasakyan niya, na trailer, forward, lahat ng mga mga SUV, kasi ang hanap buhay niya ay isang trader. Nung nandun ako sa bahay niya, sabi ko sa kanya, bakit hindi mo bakuran? Pati yung boss niya, bakit hindi mo bakuran yung yung ari-arian mo? Kasi nagkalat ang sasakyan eh. Nagkalat ang mga ari-arian. Sabi niya, alam mo, magandang sabi niya sa akin, Pastor, kahit saan ako, kahit bakuran ko ito, napakataas, hanggang langit pa, kung hindi ko bakuran ang Diyos, kung hindi ang Diyos ang aking bakuran, yung pader, kung hindi ang Diyos ang aking pader, na magbabakod sa aking buhay, wala akong magagawa. Sabi niya,
Siya ang aking tower. Matinding Siya ang tiwala. aking shelter. Mhm. Sabi niya. Kasi kung saan man ako pupunta, kahit ilan ang taong security guard ko, ilan ang baril ko dito. Mhm. Sabi niya, kung hindi ang Diyos ang aking shelter, ang aking tower, ang aking bakod, ang aking security guard, Mhm. mamamatay pa rin ako. Mhm. Oo. Pero alam mo, Pastor, sabi niya, hindi ko na dapat bakuran yan. Mhm. Hindi ko na dapat yan pataasin kung ano man. Sapat na yung nilagay ko dyan na sabi niya. Yeah. Kaya ako'y bumilib sa isang kapatid, pananampalataya, sa mga kapatid dyan sa Cagayan noon yung si Brother Jupiter na tibira sa Sister Gemma, Mhm. ay patuloy na sila'y pagpapalain ng Panginoon Diyos sapagkat sabi ng kapatid na yan ay, ang Diyos ang aking tower, ang Amen. aking shelter. Ganun ang bawat isa sa atin, kapatid. May kaya man tayo sa buhay, mayroon man tayong kaalaman, karunungan, ay kikilalanin natin ang Panginoon Diyos. Mhm. Kahit saan mang estado ng buhay tayo. Kahit makapangyarihan man tayo dito sa lupa, ay kung hindi makapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, wala ka rin kwentang tao. Mawawala. Alam mo, ang Pastor Ray, iyong meron pa ako kaligtasan. isang gustong idiin. Ito yung na-experience ko nung ako'y bagong tanggap kay Jesus. Okay. From, mula sa sanlibutan. Ay ako'y nakaranas ng konting persecution sa aking mga magulang. Ang sabi ng aking tatay ay, tama na ang isang Adventista sa ating bahay. Oh. Mhm. Isang Sabadista pa ang tawag nila eh. So, pero pinili ko pa rin sumunod sa ating Panginoon at mapatrain ako sa aking mahal na kapatid, yung aking aming unang Adventistang member sa family, yung aking kapatid na nag-Bible study sa akin. Ako'y sumama sa kanya at ako ay naniwala na ako'y iingatan ng Panginoon. Mhm. Alam mo, ang naging baong kulang na text ay yung verse 27, chapter 27 ng mga awit at verse 10. Mhm. Bagaman pabayaan ako ng aking ama Wow. Mhm. at ng aking ina, Amen. dadamputin ako ng Panginoon. At sa saan po ako pumunta, ay talagang ako po'y dinamput ng Panginoon dahil siya po'y nagmamalasakit sa akin. Sa atin po, sa inyo, pwede ho kayong lumapit sa Panginoon. Tayo pong lahat ay ariin natin na kung tayo man ay pabayaan ng ating kumpanya, Oo. pabayaan man tayo ng ating mga denominasyon, o Oo. pabayaan man kayo ng inyong mga nanay at tatay, huwag niyo kalilimutan. Ang sinasabi po ng mga awit 27 verse 10, ang personal nating Diyos, pabayaan man tayo nila, dadamputin tayo at aalagaan tayo ng Panginoon. Mhm. Mm. Yeah. Maraming salamat, Pastor Jerry, yung kwento mo. Ang Panginoon Diyos na talaga hindi nagpapabaya. Dito pa pala ito. Itong sinabi mo na pabayaan man ako ng aking mga magulang, ang Diyos ay babangon ako. Sinabi rin ng Panginoong Yesus, yung mga susunod sa Kanya. Yeah. Kaya hindi talaga ito nawawala ng pag-asa ang bawat mananampalataya. Ang pangatlo ay pupunta na tayo, Pastor Joel. God defends Yan. and delivers us. Ito yung pangatlong punto Maganda. na kung paano ang Diyos ay kakalinga sa bawat isa sa atin. Ano ibig sabihin ito, Pastor Joel? Pastor, doon pa lang sa word na defense parang may concept or may legal aspect po ito, may legal context. Depensa. 'Di ba? Pag sa atin sa hukuman natin, kinakailangan may didepensa sa iyo. Oo. Napaka-importante niyan, Pastor Lalo pag haharap tayo sa mga kaso-kaso, kinakailangan parang may tagapagtanggol ka, Oo, di ba? tagapagtanggol. Sa Bible tinuturo si Jesus as our tagapagtanggol natin, di ba? So Mediator. napaka-clear ng tinuturo ng Psalm na inaano niya na walang ibang tagapagtanggol sa buhay natin kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Mga ito, legal context, di ba? Ang na-appreciate ko dito, Pastor, ginamit din ito lalo sa mga balo na, sa mga fatherless, yung mga walang, sa Psalm, mababasa natin yan. Mga less fortunate. No? Mga less fortunate. Kahit sa mga secular media ngayon, Pastor, gumagamit na sila ng Bible text Lalo sa mga palabas na yung parang dinidepensahan nila may hirap, yung mga inaapi. Alam sa Book of Psalm, Pastor, ito rin ang parang panawagan at pinaglalaban na ang ating Diyos tagapagtanggol sa mga naaapi. Mga defenseless. Mga defenses, hindi nila mapagtanggol yung sarili nila. Yes. Tagapagtanggol siya ng yung mga widow, mga balo. So, yung mga parang marginalized, Pastor, sa community natin, sa society, binibigyan pansin sila ng Diyos. Amen. Ito rin yung panawagan sa ating church na kung ang Book of Psalm may panawagan to
tawag dito, na magbigay ng care sa mga marginalized sa society natin. Ganon din ang church. Bigyan natin, ipagtanggol natin yung mga naaapi. Ipagtanggol natin yung mga fatherless. Bigyan natin pansin yung mga widow. Kaya nga sa church natin, pastor, may mga women's ministry, may mga iba't ibang ministries na nagfo-focus sa mga ganitong mga may mga problema sa society natin. Bigyan natin to, pastor, as backup sa biblical text. Buksan natin, pastor, sa Psalm 68. 68. Verse 5, ito, kung binigyan diin dito, pag yung Psalter ay binibigyan niya ng diin na God as our defender of widows and orphans, pastor. Sabi dito, Ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga babaeng balo, ang Diyos na sa kanyang banal na tirahan. Amen. Imagine, pastor, hindi lang binanggit dito yung parang defenseless na mga widow, mga fatherless, binanggit dun sa last word, dun siya naninirahan sa kaniyang tirahan. Diba? So, para dito, pastor, sa Book of Psalm, pag binanggit na ang Diyos na nanatili sa kanyang sanktuaryo, ang laging connotation yun, pastor, nagkikare siya sa kanyang mga anak. Mamaya babanggitin natin sa sanctuary motif ng Book of Psalm. Ibig sabihin, dito sa ating pag-aaral, defender ang Diyos sa mga nangangailangan. Kung ang Diyos nga may care sa mga nangangailangan, how much more sa ating mga kanyang mga anak, tinatawagan din tayo na depensahan din natin yung mga nangangailangan, yung mga tao na oppressed sa society natin, yung mga tao na higit na mga mahihirap, di ba? Hindi niya pinapababayaan yung mga mahihirap, pastor. Binibigyan pansin niya yung mga mahihirap. So yung mga tao na walang magawa o mapagtanggol ang sarili nila. Tinuturo ng Psalm na ang ating Diyos ay defender sa buhay nila. Siguro, pastor, pakisama na basahin natin dyan, sa may 74, verse 21. Ang naapi naway huwag bumalik na may kahihiyan. Purihin nawa ng dukha at nangangailangan ang iyong pangalan. Kahit yung mga dukha, pastor. Diba? So, tayo, tinatawagan din tayo na kung tayo, we think of ourselves na mahihirap, ang Diyos, dinidepensahan niya tayo. Verse 22, gusto Yan, mo sige ba? po, pastor. Bumangon ka, O Diyos, ang usapin mo'y ipaglaban. Alalahanin mo kung papaanong nililibak ka ng masasama buong araw. So, ang ganda. Dumadaing sa Panginoon Diyos na bumangon ka, O Diyos, ipaglaban mo kami. So, yung mga taong ginagamit ng Panginoon Diyos na may mga taong ang prinsipyo nila ay tumutulong, kumakalinga, pinapaglaban ang mga maaapi, ginagamit yan ng mga Panginoon. Yung mga taong yan. Pero nagbibigay sila ng katarungan. Kaya meron din silang godlike character ang mga taong ito. At hindi lang, pastor, yung binanggit yung na nagde-defend ang Diyos. He delivers. Ngayon. He not only defends, but He also delivers. Pinapalaya. Pinapalaya niya tayo. Siya ang ating saklolo. He is a mighty warrior. So, pag binanggit sa Book of Psalm, pastor, yung concept na deliverer, ang ibig sabihin nun, God is our mighty warrior. Amen. Parang talaga, nakikibaka siya para sa atin. Minsan, pastor, sa life natin, may mga pakikibaka tayo na alam nyo kung bakit, pastor, tayo nabibigo, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi iniisip natin, laban natin yung buhay. Bakit minsan nabibigo tayo? Kasi we are trying our best to show na parang malakas tayo when in reality, ang Diyos lang talaga yung kalakasan natin. So, wag nating pilitin yung buhay natin na akala natin kaya nating lahat. Ang Diyos lamang makakapag-deliver sa araw-araw ng buhay natin. Yan, siguro, pastor, Psalm 70 verse 5. Ayan, opo. Ngunit ako'y dukha at nangangailangan. Magmadali ka sa akin, O Diyos. Ikaw ay aking saklolo at aking tagapagligtas. O Panginoon, huwag kang magtagal. Pwede siguro natin to, pastor, no? Sama din natin sa prayer natin. Hindi lang tayo mag-a-ask ng everyday blessing, kundi ma-ask din tayo, Panginoon, ako'y nahihirapan sa life, may threat sa life ko, huwag kang magtagal. Saklolohan mo, O Panginoon. Ikaw ang deliverer. So again, ang Book of Psalm nagtuturo na ang Diyos ang ating deliverer. Pastor. Kung napanood nyo yung mga Israelites noon nung nasa Ehipto sila, nung sila'y naalipin, nung alam nila na may pangako ang Panginoong Diyos, naghahanap na sila ngayon ng mga deliverer. Nakita nila si Moses.
na pinatay niya yung, kung maalala nyo, pinatay niya yung Ehipsyo na, Sundalo. oo, na alam na, nakita na nila, ito na yung deliverer. Kaya hinanap nila. Napakagandang pakinggan yung deliverer, yung magpapalaya. Kung ikaw man ay nasa hantungan na o sa kalagitnaan ng karanasan na naiipit ka na, nahihirapan ka na, o ikaw ay nasa kulungan ng isang bagay na hindi ka na makakaagpas, naghahanap ka ng magpapalaya sa iyo. Kaya ang bawat sa atin, wala nang ibang magbibigay yan, magkakaloob, kundi ang Panginoon Diyos. Siya ang magkakaloob ng pagkalayaan sa bawat sa atin, maging anumang mga sitwasyon mo, lalong-lalo na ang iyong kasalanan, na hindi mo man lang masabi sa Panginoon, ngayon mo na gagawin. At hindi man alam ng mga tao yan. Matagal mo nang itinatago, pero yan ay nagpapahirap sa iyo. At nais mong mapalaya sa kasalanang yan. Ang Panginoon Diyos handang magpatawad. Palayain ka at magkaroon ka ng kapanatagan sa Kanya kung lalapit ka sa Panginoon Diyos, sapagkat siya ay defender and deliverer sa ating buhay. Pastor, Yun nga, Jerry. Pastor. Gusto kong bigyan din inyo na hindi lang ang Diyos nagpapalaya ng pisikal na mga sitwasyon na kinalalagyan natin kung mabibigat na mga sitwasyon ng ating buhay. Yes, siya po ay may kakayanan po niyang gawin yon. Pero dito ho sa sulat po ng Salmo ay sinabi po dito sa 40 verse 17 and 12. Dahil sa ako'y nahihirapan at nangangailangan, alalahanin nawa ako ng Panginoon. Ikaw ang aking saklolo at aking tagapagligtas o tagapagpalaya. Huwag kang magtagal o aking Diyos. Sa verse 12, sapagkat pinaligiran ako ng kasama ang di ko mabilang. Inabutan ako ng aking mga kasamaan hanggang sa ako'y hindi makakita. Sila'y higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo, nang hihina ang aking puso. Sinasabi po dito ng mga awit, mga minamahal, na kahit na nakapapagod na ang ating mga sala, napakarami natin natatatabunan na tayo ng kasalanan. Sinasabi po dito ng Salmo 40:17 na tayo rin ay palalayain. Ililigtas tayo ng Panginoon sa napakaraming sala at pagkakalugmok natin sa kasalanan. Ang Diyos ay magpapalaya sa atin. Siguro, Pastor, bago i-emphasize natin yung motive ng sanctuary. Oo. Bakit napaka-importante nito? Siguro, Pastor, pakibasa po sa mga awit 3. Ang talata po ay 4. Mga awit 3, talata ay 4, at yung pangalawa ay 18 verse 6. Ako'y dumadaing ng malakas sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na burol. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon. Sa aking Diyos ay humingi ako ng tulong. Mula sa kanyang templo ay napakinggan niya ang aking tinig. At ang aking daing sa kanya ay nakarating sa kanyang pandinig. Importante yan, Pastor, yung motive ng sanctuary. Although marami pang teksto yan, ano pong ibig sabihin ng mga awit dyan? As long as nandun ang Diyos sa kanyang templo, binibigyan niya ng assurance yung tumatawag sa kanya na siya'y dumidinig. Sabi mo nga, Pastor, hindi yan passive. Active yan. Pangalawa, as long as ang Diyos ay nasa kanyang sanctuaryo, makakasumpong tayo ng forgiveness. Amen. As long ang Diyos ay nasa kanyang sanctuaryo, siya ang magiging defense natin. Siya ang didepensa sa atin. As long as siya ay nasa sanctuaryo, lagi siya mananatili na magkikare siya sa atin or mangangalaga siya sa ating buhay. As long as He is in the sanctuary, laging may protection sa buhay natin. Amen. Although may motive ng sa natin, may atonement, investigative judgment, pero very clear sa sanctuary, may forgiveness, care, protection, and defense. Ganon kahalaga pag ang Psalmist tumawag sa Diyos, ni-recognize niya ang Diyos sa sanctuaryo, binibigyan niyang pakahulugan dito na palaging merong namamagitan sa atin. Ganon kahalaga ang sanctuaryo sa motif ng Book of Psalms. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Napakaganda ang ating leksyon ngayong linggo, kapatid. Kaya iniingatan tayo ng Panginoong Diyos na huwag tayong mapariwara, bagkus tayo ay patuloy na
nananatili sa Kanya sapagkat kumpleto na. Wala na tayong hahanapin pa. Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Amen. Yung unang punto natin, na ang pakikinig yan ay gumagawa at sinasagot ang ating mga panalangin. Ang Diyos ay nag-iingat sa atin na ang mga kailangan natin, inihahanda na niya sapagkat siya ay Diyos na nag-iingat sa atin. Pinapakita niya kung papaano siya matibay at lahat ng mga kailangan na inihahanda. At siya ay dumedepansa at nagpapalaya sa ating mga kasalanan. Matatagpuan natin yan sa ating Panginoong Hesus habang siya ay nasa santuaryo sa langit at siya ang ating tagapamagitan. Si Kristo lamang ang ating kailangan. Kaya, kaibigan, patuloy kang susubaybay sa ating programa, mapapalakas ang iyong pananampalataya at ito'y ibahagi mo at patuloy kang magkaroon ng ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos, makakarinig tayo ng isang panalangin. Pagkatapos ay makakarinig tayo ng panalangin ni Pastor Joel at tatapusin na natin, kaibigan. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pagbabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang
umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan Tayo manalangin. Salamat o Diyos na ikaw ay dumidinig ng aming mga panalangin. Salamat din sapagkat ikaw po ang tagapagtanggol namin, dumidepensa at siyang nagliligtas sa aming buhay. Amen. Salamat din o Diyos na napakabuti mo sa amin samantalang kayo nariyan sa sanktuaryo. Sinisigurado mo na sa tuwing kami tatawag sa inyong pangalan, makakasumpong kami ng pagpapatawad. Amen. Makakasumpong kami ng proteksyon. Makakasumpong kami ng pagkalinga. Sapagkat sa iyo lahat ng security ng aming buhay. Itinatagubili namin muli sa inyong aming buhay na nawa ang mga awit na ito ay maging awit din ng aming buhay. Makita namin ang realidad na wala nang ibang magliligtas sa amin sa buhay na ito. Tanging ikaw lamang, O Diyos. Pakinggan mo ang aming dalangin. Pakinggan mo ang dalangin ng aming mga manonood. Kung meron man nakakaranas ng matinding pagsubok sa kanilang buhay, anuman na nasa kanilang puso na mga panalangin, dinggin mo nawa sila, O Panginoon. Patawarin kami sa aming pagkakasala. Salamat sa paikinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli kaibigan, ako'y bumabati at patuloy na nag-aanyaya sa iyo na susubaybay sa programang ito sapagkat mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.